How to create a simple investment portfolio tracker is the topic for today's video. So for this one, may dalawang option. The first one is using Excel and the second one is using Google Sheet. So maganda sana yung Google Sheet, however, hindi niya supported. Wala siyang built-in function to get data from PSEI. I don't know. Siguro di sila interesado na kunin yung data ng PSEI. Kasi ibang market, kunyari mga Malaysia, Singapore, Indonesia, meron sila eh. Pilipinas lang talaga yung wala. Pero yung Excel, meron sila. Okay, which is yun yung gagamitin ko for this discussion and actually yun din yung ginagamit ko. So a lot of these charts na nakikita nyo lagi, di ba, on my main dashboard, di-discuss ko siya in today's video. Ngayon, syempre, paano mo ba ito gagawin? Kailangan mo ng at least basic knowledge, di ba, when it comes to Excel. How to insert or create columns, insert rows, gumawa ng chart, di ba, yung mga basic arithmetic function. Kung hindi mo alam yon, then don't expect na magagawa mo to. And dahil hindi mo alam yon, then I think you need to start learning paano gawin yung mga ganong klase ng buy. Kasi hindi ko na yun discuss step by step. Hindi Excel tutorial yung aking channel. Or better yet, kung mayaman ka, di ba? Ano ba naman yung kukuha ka dyan ng or magbabayad ka dyan ng Excel specialist para gawin yung sarili mong tracker. Siguro ipanood nyo lang tong video na to sa kanya and sabihin nyo gayahin niya. Minsan kasi, di ba, yaman na nga, medyo kuripot pa. Ngayon, kung wala kang kapasidad na mag-hire, kasi kunyari hindi ka mayaman, then wala kang magagawa pero do it on your own. And lastly, don't bother me na i-troubleshoot yung sarili mong Excel. Di ko gagawin yon, di kita re-replyan, bahala sa buhay mo, okay? Anyways, itong magiging discussion ko for today is that i-share ko to on my Google Drive, di ba, para sa mga sponsor ko. Para kunyari, mas madali siyang sundan or mas madali siyang gayahin na kung sino man na kukunin nyo para gayahin siya, okay? Kasi napakadali lang talaga nito, very basic lang. Except that kung zero knowledge ka sa Excel, mahirapan kang gawin talaga to, okay? So first is the main tab. Yung main tab kasi, kanya-kanyang layout na lang yan, kanya-kanyang diskarte. So kayo nang balang dumiskarte niyan. Kasi yung main tab, kumbaga, ika-copy paste nyo na lang or i-link nyo na lang yung mga lalabas dito, di ba, sa ibang Excel tab na i-discuss ko today. So the first tab na i-discuss ko is paano mo i-extract yung stock price ng mga stock na hawak mo, okay? Which is kay Excel, meron siyang madaling way paano siya kunin, which is built-in function. So ito yung mga example ko na kunyari stock code, SPC, DMC, SCC, AP, MWC. Makikita nyo, nahugot ko yung kanyang market cap, yung kanyang sector. Actually, yung sector pala ata, meron ba nito? So, sector, parang wala siyang industry. Meron pala. So, ito, industry. Yung subsector ata, kinopya ko na lang sa PSEH. Kasi kag pupunta sa PSEH, kunyari, SPC, type mo. Ayan, so SPC. And meron ditong company information, industrial, yung kanyang sector. And then, subsector niya, electricity, energy, power, and water. Which is yun yung kinopya ko dito, di ba? Ngayon, etong price na to, ito yung automatic na nag-update. I think every 15 minutes ata yung update niya and mayroon siyang delay actually. So, paano mo ba kukunin yan? Very simple lang. Kunyari, example ko ulit dito si SPC. So, kunyari, stock code ko si SPC. Sa column na to, nilagay ko SPC na stock code and then meron dito na function si Excel. So punta ka sa kanyang data tab and dapat naka siya classic ribbon para makita mo ito yung stocks na yan. So pipindutin mo lang yan. Lang yan kadali. And dito may mag-appear yan na data selector which is ito nga, di ba?
Makikita mo dito, ayan o, SPC Power Corporation, and titignan nyo lang yung ano, ayan o, stock, Philippine Stock Exchange. So, yan na yon kasi nasa PSE ka naman. And select mo lang yan. O, di ba? Or another way, paano mo siya kunin is, maglagay ka dito ng question mark. Kunyari, ganyan. And then, pindutin mo ulit yung ano, stocks. Ito. Siyempre, hindi yan mahanap. So, dito mo na siya itatype. SPC. Then, search mo lang. And then, hahanapin mo yung ano. Ayan, yung merong Philippine Stock Exchange. Dito sa baba. Kasi may ibang SPC na nasa ibang exchange. Okay? Ayan o. Diba? Which is, wala namang kinalaman dyan sa mga exchange na yan. Ngayon, once na nag-appear na yung data, meron ditong parang magpa-pop up na ano, parang libro. Pwede mo i-click yan. And then, di ba? Ito na yung mga iba't ibang klase ng data na makukuha mo pa sa kanya. Ako, interested ako sa price, which is yun nga, di ba? Yung kinuha ko dito. Which is, ayan o, 7 pesos. Bukod dyan, syempre, pwede mo pang i-pull out yung ibang data. Bahala ka na doon. Okay? So, lahat ng stocks na hawak mo, kunyari, pwede mo nang siyang ilagay dito sa isang tab. And then, pwede mong kunin lahat ng kanilang stock price. And yung stock price na to, nag-update to kapag open yung market and every 15 minutes, if I'm not mistaken. And etong tab na to, magagamit mo to ngayon sa ibang tab. Diba? Especially etong price na to. Okay? Next tab na i-discuss ko is yung stock positions mo. So, eto estimate lang to. Kasi syempre kapag bibili ka ng stock, may babayaran ka na mga commissions, mga taxes. So, lahat ng yun, syempre hindi mo yun ma-factor in dito. Or ako, hindi ko na ito pa-factor in. Ikaw, pwede mong i-factor in kung gusto mo. Ibawas mo lahat ng commission, mga taxes dito. Ako, hindi ko na pahirapan kasi ang habol ko lang naman dito is yung aking total value estimate. Na ito gumagalaw every month, every day, every year. So dito ang kailangan mo is yung number of shares na nabili mo on that particular stock. So paano mo makukuha yon? Siyempre, babalik ka sa iyong broker. Diba? Sa inyong ledger. And makita mo naman doon yung total number of shares na nabili mo on a certain stock. So ililista mo lahat yon. Which is kunyari, eto na sila, nilista ko na sila. Kunyari, meron akong tigwa 1,000 shares sa mga stocks na to. So, once na nakuha mo yun, makuha mo yun yung estimate value ng position mo on that particular stock. So, paano mo makuha yun? Siyempre, multiply mo lang yung number of shares times yung kanyang current price, which is, saan mo makuha yung current price? E di babalik ka dito sa tab kanina. Ayan o. Ililink mo lang siya doon. And once na nagawa mo yon, ito na yung estimated value nila. Okay? So, since meron ka na yung estimated value ng individual position mo, pwede mo tong i-plus lahat. Yan na yung magiging total value estimate mo, which is ito na, di ba? And itong total value estimate na to, pwede mo na tong i-link ngayon sa yung main page, which is yun nga yung ginagawa ko. Di ba? Yung sa aking main dashboard. Sa aking main dashboard, ayan siya okay. Ayan, gumagalaw yan ng gumagalaw. Every month, every day, every year. And syempre, kapag may ibebenta ka na shares or magdadagdag ka ng shares, kailangan mo, i-update mo to ng i-update lagi. Di ba? So, next is pwede mo ngayon kunin yung total dividend estimate or total dividend earnings estimate mo for a certain particular year. Kunyari, 2023 yung usapan. So, lahat ng dividend rate na dineclare nila noong 2023, ilista mo lahat yan on certain column. So, sa mga sponsor ko, ipro-provide ko yung dividend rate nila. Di ba? On a certain year. Once na shinare ko to on my Google Drive para kokopyan nyo na lang sila doon. Ngayon, if you're not part, di ba, of the sponsorship, walang access sa Google Drive, ang gagawin mo, nyari, SPC, punta ka dito, 'di ba? Punta ka sa kanyang dividends and rights. 'Di ba? And makikita mo rito yung kanyang dineclare na dividends noong 2023, ayan 0.20 per share. So, yan ngayon yung kokopyahin mo dito, ayan 0.20, and gagawin mo lahat ng yan sa iba mo pang stock, okay? Sa isahin mo yan.
So once na nagawa mo yan, i-multiply mo lang naman ulit yung total shares mo times the dividend rate. Yan yung magiging dividend payments mo. So again, ito estimate lang ulit to kasi maminusan mo pa to ng tax. So ito yung total dividend estimate mo, which is i-add mo lahat ng to. Ngayon, kung gusto mong i-factor in yung tax, which is yun yung ginagawa ko, ito maminusan mo to ng 10%. So kumbaga ito mumultiply ko to ng or paano ba to? Ganyan, tapos 0.10. So what is 10% ng 10,800? Ito siya, di ba? So 1,000. So ngayon, pwede ko na yung i-minus. Yan. Minus dito. So ito na talaga yung dividends ko minus the 10% tax. Na medyo mas maganda siyang estimate, which is yun yung ginagawa ko, no? Minaminusan ko na siya ng 10%, which is eto, may minus 10% na to lagi. Okay? So, may mga companies sa PSE na actually, hindi na sila taxable. Kunyari, Del Monte, usually pag namimigay yun, wala na siyang tax na 10%. Yung iba naman, mas mataas sa 10%. Kunyari, Manulife, 15% yung tinatax mo doon. So, ako, sinimplahan ko na lang, 10% na lang lagi. Di na ganun kalaki siguro yung magiging difference doon. Kasi estimate lang naman to. Magkakaroon naman ako ng tab dito mamaya na yung exact dividends talaga yung nakukuha ko. So bukod sa total value estimate and the total dividend estimate, makukuha mo din yung dividend yield estimate ng portfolio mo. Nung 2023, okay, yung usapan dito. Which is, eto lang yan, no? Di-divide mo lang yung total dividend estimate mo versus the total value estimate. Or better yet, ang gawin mo para medyo mas accurate, eto na, di ba? Yung bawas na yung tax divided by the total value estimate. Ayan, di ba? So, mas mababa siya ng konti kasi binawasan mo ng 10%. Ayan o, 9.3% dividend yield. So, itong value na to ngayon, pwede mo na yung i-link sa iyong, again, main page mo para makita mo siya lagi paano siya gumagalaw. So, once na nakuha mo na tong tatlong to, pwede mo nang gawin yung ginagawa ko rin on my channel, yung aking snowball diagram. Which is pagpunta ka rito, di ba? Ito siya. Okay? So, paano mo gagawin yan? Ito lang yan, no? The portfolio value. So, ililink mo lang ito. Papunta dito. Yung yearly dividends mo, ito. So, which is, ito. Then, imumultiply mo lang yung, yield estimate mo, which is ito, 10%. Pwede rin yung 9%. And then, may factor lagi ko sa kanya na dividend growth and compounding gains, which is around 10%. Na 10% lang siya na yung yearly dividends. And then may magpa-factor pa ako sa kanya ng year-on-year capital gains na kunyari, mag-average ako ng 10% for a very long periods of time. Ito, which is 10% nun. And lahat ng factor na yon, yan na yung maging portfolio value ko on the second year kapag inad-add ko lahat. And ganun ulit, so on and so forth. And i-project mo yan ng 20 years, ito na yon. And then, eto ngayon, pwede ko na itong gawan ng chart, which is, isa-select ko lang to, insert, and then, di ba, which is, and di ba? So, eto na yon. Then, lalagyan mo na lang to ng labels, things like that. So, yun na yun. Okay? So, actually, kulang pala yung na-select ko. Dapat eto, i-extend ko dito, okay, sa column na yan, para, ayan na, so, nakita na yung, yung yearly dividends na data. So, yung series 1, actually, pwede mo tong configure. Dapat i-delete mo yung series 1 dito kasi parang yun yung number of years So, dapat ata rito, hanggang dito lang, yung dalawa lang yung nakaselect. Insert, then, column, ayun, so tama. Ito nga, mas maganda nga to. Okay? Para hindi nakaselect yung 1.20 na series. Next tab is the dividend payments year over year.
So, paano mo gagawin to? Madali lang ulit. So, syempre, ililist mo lahat ng stocks na hawak mo dito. Kunyari, si stock A, nabigay siya ng dividends ng 2021. Kunyari, 90 pesos. Si stock B, nabigay siya ng 790 tsaka 567. So, lahat ng yan, ililist mo lahat yan. So, paano mo malalaman yon? Well, technically, punta ka sa broker mo. Sa ledger mo, nandun naman lahat yon. Or minsan, may mga email updates. So, kunin mo lahat yon, itatabulate mo lahat sila rito per year. And once na natabulate mo na sila dito, syempre, i-add mo lahat ng yan, which is eto. In-add ko lahat, di ba? So, hindi pala nakopya yung formula niya, V-sheet na yan. So, ang formula lang naman yan is isa-summation mo lang naman to eh. Is ganito nga. And then, click ko to. Then, ida-drag ko lang, di ba? Hanggang sa pinadulo, kunyari. Diba? Drag mo siya hanggang sa pinadulo and then, ganun mo na. So, yan na yon. And then, syempre, yung ginawa mo na ganun, gagawin mo rin siya rito. Ganun ulit. Some. And then, ida-drag mo ulit to. Okay. Blah, blah. Then, ganyan. Then once na nagawa mo yun, eto, siyempre, i-add mo yung dalawa, di ba? O, di ba? I-add mo to. Or i-drag ko yan. O, di ba? Then ikaw na bahala mag-arrange sa mga ganito. Okay? So, nagawa ko na yung 2021, kunyari. So, gagawin ko ulit yung 2022, which is, kunyari, eto na. So, once na nakuha ko na yung 2021, 2022, edi ka-copy-paste ko lang siya rito, di ba? 2021. Ayan, ililink ko lang siya doon. 2022, ililink ko lang siya doon. And then, monthly average dividends, pwede mong i-divide yan ng 12, kunyari, di ba? Para medyo mas magita mo yung ano na yung average mo. And then, next, gagawan ko na ulit ng chart, which is ganito lang yan, di ba? Insert, column, ganyan. So, dito, kunyari, hindi ko kailangan yung parang kulay blue kasi yan yung monthly average dividend. So, pwede ko yung i-select dito. Then, I think pwede kong delete. Ayan, di ba? Para year lang, tsaka yung dividends or total dividends for that particular year. And etong chart na to, tsaka itong grand total gains, pwede ko na yan copy-paste sa aking main. Which is, eto nga, di ba? Ginagawa ko, eto yan, no? Tsaka eto. Okay? Next is the monthly dividends tab. Pwede mong ilagay dito yung mga natatanggap mo na dividends month per month. Kunyari, nung January, nakatanggap ako ng dividends from stock A na 500. Kunyari, nung February, nung stock B na nagbigay sa'yo ng 600. And so on and so forth. So, lahat ng tatabulate mo lang. Gagawin mo lang sila ng table hanggang December, kunyari. And then, syempre, gagawa din ako ng tab dito sa baba. So, yung month, ito, 2021. Then, yung dips na natanggap ko for that particular month, which is, kunyari, January 2021. Diba? Isasam ko lang ulit lahat ng marireceive ko na dividends, diba? Dito bagsak niyan. Okay? Kunyari, meron ba ako ditong ibang stock na kunyari, AA. Kunyari, may additional pa akong 100 sa kanya. Ganyan. So, technically, 600 na. Okay? So, gagawin ko lahat ng yan. February, March, April, di ba? Hanggang December. So, once na nagawa ko na lahat ng yan, pwede kong kunin yung or gawin yung 12 months. Or I should say, dapat pala to, TTM na lang to. Which is, trailing 12 months yung meaning yan. Ibig sabihin, lahat ng dividends na tanggap ko for the past 12 months, i-add ko lahat ng yun. Kunyari, eto. Ayan, di ba? And then, gagawin ko ulit siya sa January of 2022 onwards December of 2022. Which is, gagawa ko ulit ng bagong ganito, di ba? January or 2022 naman. So, ganun ulit. Ayan, sa
And then, ayan, okay. So, gawin mo yan hanggang December. And syempre, pwede mo ulit gawin yung trailing 12 months, which is, nyari, January. E di, January mula rito hanggang sa February ng 2021, di ba? Ganon ulit dito. Ayan, okay. Ganyan ulit. So, lahat ng previous 12 months. And then, pwede ulit akong gumawa ng tinatawag na 12 months of rolling average. Which is, i-divide ko lang tong trailing 12 months ng divide by 12. Which is, eto nga, di ba? Ayan. Okay. Then, may isa pa akong tab dito or data which is, eto lang, no? Yung total na yung 2021, kunyari, i-add ko lang lahat ng to. Okay? Then, 2022 naman, ganun din, i-add ko lang lahat ng to. So, since may ganito na akong data, pwede ko itong gawan ng table, which is yung mga tables ko rito. Ayan o, monthly divs, dividend payments, di ba? Maski itong nandito na average estimate monthly dividends. So, paano ko gagawin yan? Kunyari, yung uno muna, monthly dividends na tatanggap ko. So, select ko ulit to. Insert. Gusto ko line chart naman, which is, uy, di ba? Yan na yon. Pwede mong palitan yung titles, subtitles dito. And then may ginagamit ako, di ba, na parang moving average. Which is, nandito yan. And trend line. Ito yon, no? And then, ang ginagamit ko is moving average at period ko is 3 months. Okay, 3 months moving average. Ibig sabihin, every quarter. And, yan na yun, no? Okay. Another chart na pwede kong gawin dito is yung aking trailing 12 months na dividend chart, which is, ise-select ko lang to, kunyari, insert, gusto ko ng column chart. Ayan. And again, ang gusto ko lang is yung orange or yung value mismo na yung trailing 12 months. So, pwede kong i-delete ngayon yung kulay blue. Ayan, so delete. O, di ba? So, ayan na yung trailing 12 months. So, pwede mo ulit palitan yung chart title, subtitle, and then yung kulay mismo, di ba? Ayan o, feel, gusto ko ng blue. Diba? O, diba? So, next is yung naman, at 12 months of rolling average na dividend. Pwede ko rin kunin yan. Ganun ulit, select ko to. Okay, insert. Column ulit yung gusto ko. Ayan, 2D columns. Uy, diba? So, ang daming na-select na data na ayoko. So, lahat ng yun tatanggalin ko. Kunyari, etong orange na to, ayoko to. Delete. So, may na-select pa ako na kulay gray. Ano to? So, yung kulay gray daw, I think ito yung kailangan ko na data. So, yung kulay blue, ito daw siya, no? Yung aking monthly dips. So, hindi ko kailangan yan. Pwede ko yan i-delete. Ayan, di ba? So, ang natitira na lang is yung yung monthly period, tsaka yung rolling average ko na dividends. So, pwede ko ulit palitan yung mga kulay niya. Chart title, subtitle. So, nakagawa na ako ng 3 chart. Pwede ko na ulit yan i-copy paste sa aking main. Diba? Dito. Which is yun na nga yung ginawa ko. Ayan o, naka-copy paste na sila. Pwede nyo nang gayahin yan. So, what if gusto mo nang i-extend yung mo ulit, 2023, syempre, gagawa ka ulit or mag-insert ka ulit dito ng number of rows. Diba? Insert rows above. Diba? Insert ka ng madaming rows dyan. And then, gawin mo ulit tong table na to. O, diba? Trabaho. Tapos, gusto nyo ako lahat gagawa sa inyo. Ayoko nga. So, kunyari, once na may data ka na ng January, February, December, diba? So, i-drag and drop mo lang ulit yan. Ayan, no? Diba? I-extend mo lang yung data mo pababa. Okay. Cheese, pag ginawa mo yan, enter. O, ayan, no? Nag-extend na siya. So, may abang ka na ng data for 2023. Okay.
So next tab is yung ano naman, yung equity value mo and yung grand total gains. Paano mo sila makukuha? So first, syempre kailangan mo ulit ng column for your monthly period. Di ba? Ayan. Ito yung example ko, January hanggang 2022. And then syempre kukunin mo yung ending equity value ng ng investment mo. So paano mo gagawin yan? Syempre punta ka sa broker mo, buklatin mo yung ledger mo, nandoon yung ending value ng yung equity. Which is kunyari, ito yung mga example ko, di ba? So every month or every end lang month, kukopyahin mo yon, pipaste mo dito. And then syempre gagawa ko ulit ng isang column for your deposit. So for every month, ilang cash or bagong cash yung dinedeposit mo sa account mo, nasa ledger mo ulit yan. I-add mo lahat ng yon and ino-note mo sila dito, di ba? Kunyari, for the month of October daw, may dineposit ako na ganito. Lalagay ko siya dyan, kunyari, nung April, may ganito akong deposit. So lahat ng yan, de-deposit mo yan kasi mamaya gagamitin natin yan para hindi mo dayahin yung equity value mo, okay, or yung grand total gains mo. Then syempre kunyari nag-withdraw ka din, gagawa ulit ng column, ilalagay mo lahat dito ng withdrawals mo. And then once na nakuha mo na yung mga data na to, pwede mo nang computein yung change, di ba, ng equity mo less deposit. So paano mo gagawin yon? Kunyari ito yung example. Ito lang yung formula niya, di ba? Yung value or ending value mo ng February minus yung ending value mo ng January. And then, ima-minus mo yan sa deposit mo syempre. So, yan ang magiging change ng value ng account mo. Less the deposit month per month, di ba? And eto, i-propagate mo na lang to or gagayan mo na to for the next few months, okay? Which is, minsan magpa-positive ka, and then minsan, kunyari, magne-negative ka. Ayan, yung mga nakakulay red na yan. So, kapag inad mo lahat ng to, yan na yung magiging total change mo ng 2021 less deposit, which is eto na yan, no? Okay. And then, pwede mo rin gayahin yung iba ko pang data dito. Beginning year, total 2021 equity. Kopyahin mo lang to. Total deposit mo, syempre, kopyahin mo lahat ng to. Or i-add mo lahat ng yan. Total capital, i-add mo tong dalawang to. Total change less deposit ng 2021, which is eto lang yon. Return investment ng 2021, which is lahat ng total change mo. And i-divide mo yan sa lahat ng total capital mo. And then, pwede mo i-compare yan sa PSEI. Ano yung year to date ng PSEI or yung kanyang 1-year return. And then, pwede mo tong factoran or bigyan ng additional 1% to 2% kasi namimigay ng dividend yung PSEI. Pwede mo ring ilagay dito yung total dividends na na-receive mo, di ba? For that particular year, which is ito. Ililink mo lang naman to, di ba? Sa kanina. Ito yung dividend payments na to for that particular year. Kunyari, okay? So, once na may data ka na ng mga ganito, ma-compute mo na yung grand total gains mo, which is ito na, di ba? Ito na yung grand total gains mo minus all of the deposits na ginawa mo. Kasi kung hindi mo i-factor in yung deposit, magbumukhang malaki yung gains mo ng portfolio mo, which is hindi yun tama, syempre. And then, syempre, pwede mo rin gawin yung grand total gains and loss mo, paano siya gumagalaw month per month, paano siya nadadagdagan or nababawasan month per month. So, ang formula lang yan is, syempre, January, wala muna yan, and mag-start ka usually February or your second month, which is i-add mo lang ito, di ba? Yung February mo plus yung January. And then on the third month, i-add mo yung previous gains mo plus yung change mo nung current month. On the fourth month, ganun din. So, yung previous grand total gains mo plus yung change mo on the current month. And so on and so forth. Ayan okay. So, makikita mo na paano gumagalaw yung grand total gains mo month per month. Nang magiging ending yan, syempre, dapat parehas tong dalawang to. Otherwise, parang may mali kang na-input na dyan kung sakali. Ngayon, just in case mag-withdraw ka,
di ba, sa portfolio mo in the future. Ang treatment naman doon is the opposite. I-add back mo yon kunyari sa ano mo, sa gains mo. Just ang magiging formula nun, minus C3 yung deposit plus eto yung D3 which is yung withdrawal mo. Kasi kung hindi mo gagawin yon, magmumukhang pababa naman yung grand total gains mo kasi gumagawa ka ng withdrawal na supposed to be dapat gains mo yun eh. Pero dahil hindi mo siya na-factor in or hindi mo siya naibalik sa formula mo, ang magiging ending kapag withdraw ng withdraw, yung grand total gains mo, lilit yan ng liliit. Ngayon, dahil meron ka na itong mga gantong klase ng data, pwede ka nang gumawa ulit ng mga charts which is the first one is yung total equity mo, including deposit month per month, di ba? Which is, select mo lang to, insert, and then line, gusto mo ng line, ayan. So, makikita mo na paano gumalaw yung equity mo. Which is sa case ko, ito yan, yung nandito yan sa baba. Ayan total value over time, dividend plus non-dividend stocks plus including deposit yan, syempre. And ganun ulit, bawin mo yung mga chart title and mga subtitle. So, ang next na pwede mong gawin dito na chart is yung paano gumagalaw yung grand total gains mo on a monthly period. So, select mo lang lahat ng to, insert, and ganun ulit, line, eto, di ba? Which is eto yun. Di ba? Yung nasa task ko, eto yun. Okay? And then yung iba pang data dito, kunyari, grand total gains, di ba? Pwede mo na yan i-link lahat sa yung main page and then lahat ng chart na yon i-copy-paste mo lahat sa yung main page. Ikaw na bahala mag-arrange which is sa akin, eto na siya, grand total gains, eto yung chart. Di ba? And so on and so forth. Yung total equity kanina, eto siya. Di ba? And lastly, ilan yung value ng portfolio mo per sector? Which is, balik ulit ako sa example ko kanina. Kunyari, meron akong 5 stock. SPC, AP, MWC, DMC, SCC. So, i-breakdown ko lang sila. Kunyari, industrial sector, holding firms, mining and oil. So, lahat ng stocks ko under the industrial sector, kopyahin ko lahat sila rito. Ganon din sa holding firms, saka mining and oil. And then, syempre, yung value nila na eto, syempre, kukunin ko na to dun sa kaninang page, which is tong mga to, di ba? Ililink-link ko na lang yan. Syempre, ito-total ko sila dito. Okay? And then, once na na-total mo sila, kunin mo ulit yung total value nila, which is eto ulit, di ba? Para at least ma-troubleshoot mo, dapat itong total value dito na mag-appear would be equal doon sa value dito. Otherwise, ibig sabihin kung hindi sila equal, merong hindi ka na-include dyan na stock somewhere na syempre, ito troubleshoot mo ulit yun. And then once na nagawa mo yan, pwede mo na yan i-tabulate dito sa baba. So, industrial, meron daw akong 62,000. Ito, holding firms, meron daw akong total of 10,000 na value dyan. Mining and oil, meron daw ako dyan 32,000. And then eto, gagawan ulit ko to ng chart. Insert. Nyari, column yung gusto ko. Ayan. Yun, diba? Ito na yung breakdown ng aking equity value per sector. Which is kapag sa page ko or sa mismong ko, eto yun, equity distribution per sector. And then of course, babaguhin mo ulit yung main title, subtitle, and then tong chart na to, pwede mo ulit yan i-copy-paste sa iyong main page, di ba? So ngayon, meron ka ng ganito, stocks, stock positions, yung value nila, snowball diagram, dividend payments, monthly divs, okay, equity, di ba? Sector, lahat ng yan, pwede mo nang gayahin etong ko, yung main dashboard ko. Kung gusto mong gayahin yung kanyang mismong exact arrangement, ikaw na bahala doon. Okay, lahat naman ng to, nadi-discuss ko month per month sa aking channel. Or pwedeng ikaw yung gumawa ng sarili mong layout. And ganun lang guys kadali gumawa ng simple investment portfolio tracker using Excel or Microsoft Excel.
And again guys, no, sa mga sponsor ko, lilinisin ko lang ito ng konti and then ika-copy paste ko tong template na to sa aking Google Drive together with the dividend rate para kopyahin nyo na lang siya, di ba, per stock on your sariling portfolio tracker kung anong stock man yung hawak nyo. Siguro somewhere around this month or early next month ko siya kukopyahin on my Google Drive. So, pwede kayong kumuha ng sarili nyong Excel specialist, di ba? Bayaran nyo na lang siya pag meriendahin nyo, things like that. Pakita nyo sa niya yung video na to together with my template. I think alam niya yung paano niya gagawin yon. Or baka mas maganda yung solusyon niya, paano siya mas madaling gawin. Ngayon, kung wala kang kapasidad na mag-hire ng sarili mong Excel specialist, kuripot ka, something like that, then you don't have any choice pero gawin mo siya sa sarili mo. That's it for today's video. Thank you, bye-bye. Like, subscribe.